So, where is Senator Bato de la Rosa? That's a question as confusion swirled last night over his whereabouts and whether he has been arrested. And to help us make sense of that and other developments in Philippine politics, we are joined by none other than the great Dalai Liamas himself, mga kapatid, ang inventor ng Liamas Method of Inquiry, political pundit, of course, former Secretary Ronald Liamas. That was a mouthful. Sorry, oo. Pinapainggan ko lang sila Liamas Edling. Method of Inquiry. Bago yun, di ba? Dalai Liamas. Oo. You have to admit na bago yun. Pinapainggan ko lang sinasabi nila Edling Gao at sila Ami at sila Regina pag ini-introduce ka. With friends like this. With friends like these, kamukha natin si Attorney Martinez. Yeah. Okay, narinig ko kanina na nagduda ka nung kagabi yung balita, ano? Na pareho, sila Attorney Harry Roque at Attorney Jimmy Bondoc, parehong nag-post na, oh no, parang napakalaking, sana wag magkatotoo. Almost at the same time, may specific pang timing. Anong kaduda-duda doon, Mr. Liamas, sir? Well, nung unang lumabas yan, kahapon, nauna ko na-monitor yan mga after lunch. No? Tapos, napag-usapan namin sa Storycon. Yep. Sabi ko, initially, yung mga contacts ko ay, ang sabi nila, initially, walang ganon. Although they're checking. No, they're checking. At eventually, they came back to me bago matapos yung Storycon. Wala yon. Kaya sinabi ko sa Storycon, mukhang walang basis. Lalo na, ang unang pinanggalingan ay yung abogado ni Bato, si Attorney Bondoc. Yung best friend ni Cez Dillon. Tama. Tapos, yung sumunod ay si Harry Roque. Kung yun yung pinanggagalingan Na mo. best friend nino yun. Ha? Best friend nino. Best friend ko. Best friend mo, of course. Kaya, kung yun ang pinanggagalingan, parang you take it with a ton of salt. No? Magkakabato ka naman nun, sakit sa bato. Oo nga. Pero nung later na, after nung Storycon, talagang wala talaga. Wala Kaya talaga. ang daming nagtatanong, mga media, mga friends, etc. Sabi ko, wala talaga. Walang basis. Okay. Pero kung if it was originally meant to divert, kasi marami nagsabi na nakapuntos yata ng matindi ang prosecution sa impeachment kahapon, mukhang yun ba ay sapat na bigat ng issue sa Senado para magkaroon ng ganung klaseng smokescreen? Well, nandun naman yung possibility na yon. Although hindi ko masyadong binibigyan ng premium dahil hindi pa naman ganun ka-decisive at compelling yung mga evidentiary proof kahapon. No? Mas procedural, mas documentary. Wala pa masyadong smoking gun. Kaya kung magpaplano ka ng diversionary plan o plot ay baka hindi kahapon, no? Ikalawa, baka wala lang talaga, baka nagkamali lang o nakuryente lang itong si Bondoc tsaka si Harry Roque dahil hindi naman sila ganun katalas at kakalculating para magplano ng isang magandang strategy ng distraction o diversion. No, para kasi gawin yun, kinakailangan mo ng kaunting political sophistication na I doubt na meron si Attorney Bondoc at saka si Harry Roque. Lalo na, preoccupation ni Harry Roque ay magtago, maghanap ng pa-file ng asylum at saka ano yung kakainin niya na humba. Kala ko naman dating human rights lawyer. Oo nga, hindi naman skill set ng dating human rights lawyer, lalo na kung dati ka, no? Yung ganyang mga strategies and tactics. No? Okay. So, kung halimbawa, no, kung ako ba ay taga-defense sa side ng mga Duterte, magpapanik na ba ako? Basing sa nangyayari sa Senado? Based dun sa evidence, paano yung evidence naman kasi ay dalawa yung target mo dyan yung senator judges at yung court of public opinion. Yan. No? For now, sa court of public opinion, medyo lamang yung prosecution. Doon sa unang article na diniscuss, yung grave threats na sinubukang
sirain ng defense yung authenticity na medyo napakahirap dahil lahat naman tayo napanood natin yon. Tapos ngayon, itong confidential fund na medyo marami na rin sa ating nakakaalam dahil matagal yung pinag-usapan sa Quadcom, no? At very public na rin yan. No? Kaya doon medyo nakakalamang. Ngayon, yung Court of Public Opinion, baka. No? Dahil sa mga previous survey, may mga lumalabas na nagbabago na yung pagtingin ng mga tao sa impeachment. At mukhang naapektuhan na yung numbers ni Vice President Sara. Although, magkakaiba naman yung mga survey firms na yan. Magkakaiba yung kanilang Isa lang output. ang nagpapakita noon. Isa lang nagsabi that the VP took a hit. Yes, Pero dahil all the rest, malaki pa rin, malamang pa rin siya. Yes, dahil all the rest naman, yung survey period nila ay before impeachment. Isa pa lang naman yung may survey period dun sa first few days ng impeachment o first week. Itong Okta pa lang. Kaya hindi natin sigurado, pero initially, indicatively, yun yung lumalabas. No? At yung Court of Public Opinion ay kung lalabas pa yung mas malalaking mga ebidensya in relation sa bribery at saka sa usapin ng unexplained wealth. Posible na tama. Baka doon pwedeng mag-organize ng diversionary tactic. No? Pagdating na, medyo kailangan na magpanik. Oo. Pero ang silence ba, non-reply as strategy, nagwo-work ba? Kasi mukhang nasanay sila sa ganun. Hindi lang naman non-reply. Ang problema rin kasi kung sino yung magre-reply. Halimbawa, ang ibig mo sabihin, yung akusado ay dadalo para mag-reply, ipipigilan nila yan. No? Halimbawa, yung unang article na diniscuss, yung grave threats. Imagine mo kung nandun si Sara at ide-deny niya yung grave threats. Parang talo ka. No? Talo ka ron. Dito sa confidential fund, ganun din. Hindi, yung kanyang predilection to put statements out sa iba-ibang like Paxo, like Paxilica. parang ganun. Oo. Well, Ano sasabihin mo? Dapat paksulay ka. Simbalik ka. nabulol lang ako. Hindi ko naman tinuloy. Ikaw nagtuloy. So, nagsalita naman siya, di ba? 11 seconds nung first week. Nagsalita siya, yung Invictus. Parang the bludgeoning, bloodbath. Oo, nagsalita Yun siya. ang key takeaways doon. 11, connected eh. Sounds like bloodbath. Tama, nasugatan si Atty. Powa na paper cut siya. At si Hindi naman nabato ng laptop. Congresswoman Bel Zamora na paper cut din. Baka yun na siguro yun. Sa dami ng mga papel doon, mape-paper cut. Ilan libo yung mga papel. Mamahalin ng mga papel, Mr. Llamas. Ibig sabihin, makapal yung papel para ma-paper cut ka. Medyo. No? So, nagsalita naman siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na umiiwas siya. Pupunta siya sa Senado. At nag-press con siya for 11 seconds. At nag-quote siya sa Invictus. Hindi mo kaya yun. Buti nga, Invictus lang. Oo, hindi pa yung ibang tinuturo sa... Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Period. Sabay alis, di ba? Sabay alis. Oo, ibang version yun. Okay. Itong sinasabing modus para ma-entrap si E.S. Recto sa isang plano na sabi ng mga galing daw, plano raw ni dating kongresista si Jing Paras at si Congressman Leviste. Ano ang wisdom ng pagkakaroon ng attempt na magkaroon ng compromise sa old school na method? Napaka-Cold War, di ba? Napaka-Cold War, di ba? Matahari na lang kulang mga ganyan. Well, baka meron silang profiling kay E.S. Recto. Hindi ko sinasabing tama yung kanilang profiling. Pero baka yung ganun yung kanilang profiling, kaya nag-set sila ng honey trap. No? Yung delectation, kumbaga, nung target. Halimbawa, sa kanilang perspective. kung no? tayo, malalamba tayo sa library, Yan, simbahan, mga ganyan. Kahit anong honey trap yung gawin sa atin,
Wala mangyayari dyan. Tsaka ano magagawa natin na Oo. talaga tambahin natin? Oo, pero kung halimbawa si Jim Libiran, kamo mo ng honey trap, Ay. baka yun. parang, parang grizzly bear na maghahanap talaga ng honey yun. Isang slice ng pizza, pwede na. Oo. Okay. Pero kung tayo, may hirapan sila. No? Oo, kaya nakakatawa lang dahil in this day and age, di ba, uso pa pala yung mga compromat honey trap na yan, di ba? At Sino kaya no less makaisip than the little president. Executive Secretary kasi is the little president. Okay, no? okay. Oo. Pero that says a lot about, halimbawa, yung perception ng mambibigag. Nila. Oo, nila, Oo, di ba? nila. Huwag mong kalimutan, yan si Jing Paras, dating congressman, ay na-chismis yan dati, na-videohan yata, na kumukuha ng cellphone ng kapwa niya congressman. Seryoso? Oo. Si Tom Villarin, alam mo yun? Oo. Cellphone niya yung nakuha. No? Ang problema, may video pala sa Congress. Akala ko kinukunan lang yung cellphone. Ito literal kinukuha pala. Kaya nga sabi ko, baka naman misunderstood lang. Kalawa, yan yung political affairs. Yan yung position ko dati, di ba? GMA. O, GMA po Hindi, yan. panahon ni Digong. Hati sila ni Nga pala. Francis Tolentino. Yung kalahati, si Francis, nung naging senador, siya naman yung pumalit. No? Kaya may kaunting alam yan dyan sa mga political traps o political entrapments. No? Hindi ko lang alam kung gaano siya ka-effective. Kinakabahan na tuloy ako. Parang, ano nang Tapos ang kapartner pa niya, si Lebiste. No? Parang hindi ka masyadong kakabahan eh. Pag yan yung mag-entrap sa'yo. Okay, sinabi mo dati na doon sa mga minority senators, lahat sila ay may, o para at least ano, no? Achilles heel, kumbaga. May kanya-kanya mga weaknesses. Sa pagkakataong ito, dinidiin na ngayon itong, of course, yung ombudsman itong sa solar, no? Na binent. Ito na ba yun? Ang dinudutot na ba yung witness? Ay yung weakness, kumbaga, ng senadora? Yes, pero hindi naman siya bago eh. Dahil more than a year ago, lumalabas na yan eh. Diba? Wala pa nga, hindi pa nga lumalabas dyan yung pangalan ni Senator Loren. Mas silebiste pa yan eh. Diba? Yung non-deliverables nung kanyang franchise. At ikalawa, yung kanyang pagbenta ng franchise na wala siyang na-deliver. Ngayon lang, ang humabol, yung paano nakuha yung franchise sa Senado. Yun yung ine-emphasize ngayon ni Ombudsman Boying Remulla na nakuha yan under questionable circumstances na ini-impute niya na merong conflict of interest. Dahil siya yung head ng Finance Committee nung panahon na yon. At lumabas pa nga si, sino ba to? Dating Congressman, dating Deputy Speaker, Atienza. No? Nakadagdag siya. Na talaga namang nagde-negotiate sila na maaprubahan niya. No? Nagbanggit pa nga siya ng mga numero. No? Kaya the plot thickens. No? Sinabi pa nga, natawa pa nga ako sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, yung araw na dapat lahat tayo nakikinabang, gusto nila i-monopolize. Minonopolize yung araw. Tawa ko na tawa lang. Parang ano sinabi ni King Canute dyan, di ba? Ito daw, yung araw talagang... So, sino na lang ba yung hindi na tatap yung mga kanilang mga weak spots? Parang... Well, si Pia, pero hindi ko sigurado kung maisasama siya doon sa obstruction of justice na maisasama si Robin. No? So, yung dalawang bilyar kasi, may mga kaso na parang corporate crimes o at least corporate charges sa insider trading at saka market manipulation. No? Hindi ko masyadong kabisado yung status ng kaso nila dahil hindi ako expert sa insider trading at saka sa market manipulation. Wala akong karanasan kasi dyan sa mga ganyang mga bagay. Wala kasi akong imamanipulate na market. Parang pasimpleng ganun. Oo. Okay. So ngayon ako nakakita ng Senado na mahigit kalahati ay may mga kaso ranging from obstruction of justice to corporate crimes to malversation to plunder to crimes against humanity. Na hindi nila pwede sabihin na, lahat yan politika lang. Oo, yung sinasabi nilang selective. Una, nangyari yan long before the impeachment. No? Ikalawa, yung charge nila na hindi kinakasuhan, wala naman talagang kaso. Si Risa Ontiveros, si Bam Aquino,
Win Gatchalian, Ping Lacson, Tito Soto, Kiko Pangilinan, etc. Kahit anong dot-dot mo, wala ka talagang mabubungkal. Yes. Oo. Kaya Kumbaga, as pure as sinong wife? Caesar's wife. Caesar's wife. Baka hindi naman. Kumbaga may human pa rin. Oo, human pa rin. Oo. Pero kumbaga, kahit anong ibungkal mo, maide-defend nila, Or wala naman talagang standing case. Or at least parating na kaso na nakikita. Oo. so, Kaya hindi mahirap, it cannot hold water yung charge nila ng selective justice. okay. Yung Okta survey, pinapakita na labang pa rin ang Vice Presidente, pero itong pwedeng paki-backtrack ulit yung interview. Yan. Okay. Hypothetical two-way presidential race. Pag nagkaroon daw, sabi ng Okta survey, magkakaroon daw ng yung one more time, ayusin natin doon. Okay. A recent Okta research survey, sinasabi, si Vice President Sara Duterte leading former Vice President Leni Robredo pag nagkaroon ng two-way presidential race. Okay. So, again, masasabi ba na parang maliit lang yung impact ng impeachment sa kanyang political reputation so far sa Vice President? Dahil kasi simula pa lang ng impeachment at almost all the surveys ay before the impeachment nangyari. Pero even then, ano yung mga takeaways sa numbers ni Sara? Una, nanggaling siya sa isang mataas na more than 80 plus. Ngayon, nasa 40 plus siya. Ibig sabihin, kahit siya pa rin yung pinakamataas, gumalaw yung kanyang numero. Ikalawa, simula nung nagpakilala siya na siya ay kandidato for 2028, siya pa lang nagpapakilala. At ang alaala ko doon sa kanyang numbers, simula nung nagpakilala siyang standard bearer o kandidato for president, walang bump. Nag-plateau lang. At ngayon, medyo may mga by increments, medyo bumababa. Ikatlo, sinusukat siya vis-a-vis the president na hindi naman kandidato sa 2028. At syempre, as president, lahat ng sisi sa iyo. No? Lahat ng problema ng bansa sa iyo kumpara sa vice president. Kaya talaga mas mataas ka. No? At ikaapat ay yung mga atake sa iyo, katulad ng impeachment, ay nagsisimula pa lamang. Pero yung pinakamahalaga, yung elephant in the room, wala pa naman talagang tumatayong alternative sa iyo as a candidate. Kung may nagdeklara na, yes, malinaw. Yung mga sinasabi na pwedeng tumapat sa iyo, lahat nagsabi na hindi. Pero kahit nagsabi silang hindi, within shooting distance sa kanya. From Leni Robredo to Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, ibig sabihin hindi ganun kalayo. Lalo na kung siguro later on nagsabi sila na tatakbo sila, magkakaroon na ngayon ng alternative. Kaya halos sigurado ko magsisimulang bumaba. Yung nag-iisa na nagpakilala na kandidato sa 2028. Correct. Tama ka nga, sinabi mo na ngayon ang magdidikta kung ano maging resulta sa 2028. Pero on that note, I don't know how you do it. Buong araw ka nagbibigay ng analysis, umaga pa lang. Maraming salamat. Ang resident political philosopher po ng ating network na si Secretary Ronald Llamas. Thank you, Dalai Llamas. Salamat.